Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Malakas na malakpakan na may kasamang hiyapan! Hindi po muli ang taus-puso na salamat sa lahat po ng ating pong mga minamahal na punong barangay. Nakasama po natin ngayong gabi, din po sa lahat po ng ating pong mga kagawad at lalo digit po sa lahat po ng ating mga nanay at tatay na nandito at nakikiisa at lalo digit alam po namin ang inyong 101% suporta sa tambalang muling magbibigay ng gloria at liwanag sa ating lungsod. Muli po, palapakan po natin Vice Mayor Chia Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso, kasama po ang ating mga Yormes guys! At sa mga pagkakataon po ito, kasama na po natin ang tambalang muling magbibigay ng ningning sa lungsod ng Maynila. Palapakan po natin Vice Mayor Chia Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Tagapagsalita ay may pusong misyonaryo, tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila, ang magiging katuwang ni Yorme sa ating minamahal na lungsod. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza! Ang nanalo. Pero bago ang lahat, alam nyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala ako na pagbigay natin ang puso natin sa Panginoon, siya ang gagabay sa ating paglalakbay para handa tayo sa misyon natin sa buhay. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila. At alam ko, ngayong gabi, nakatadhana akong tumayo sa inyong harapan bilang Vice Alcalde ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Ngunit sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi yun ay sa katuparan, kaya ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman para tayuan ang aking mga kababayan na umiiyak dahil hindi sila napansin ng gobyerno. Kahit wala pa po akong naging posisyon, libo-libong food packs, milyong-milyong halaga ng mga vitamina at maintenance ipinamahagi po sa inyo sa pamamagitan ng Buhay Party List. Pero kahit kailan, hindi po kayo nakatanggap ng kahit na ano na meron akong mukha. Dahil naging mas mahigit po sa akin na pag ako ay tumingin sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa ginawa ko dito sa mundo habang ako ay nabubuhay. Ngunit nagbago po ang lahat nung ako po ay naging isang broadcast journalist sa telebisyon, gaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yan? Tayo lang naman. Sino ang
pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Maraming kaibigan si Kuya Kim dito ngayon sa entablado na mga konsyal. Ang sabi ng aking mga kapatid, nung nagbigay daw ang Panginoon ng kagwapuhan, binigay kay Ali. Nung nagbigay naman ng katalinuhan, binigay kay Kuya Kim. So, ibig sabihin mo nun, pangit si Kuya Kim. Pero hindi. Mahal ko yun. Alam niyo, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. At doon ko po nakita, sa paglilipot ko dito sa ating bansa, marami palang sektor ng lipunan ang umiiyak dahil hindi sila napapansin ng gobyerno. At sabi nga ni Yorme, kahit na anong sigaw o iyak natin, kung ang gobyerno hindi marunong makinig, lahat tayo nga pa rin pala. Nagbago po ang aking perspektibo nung makilala ko si Nanay Emelita. Si Nanay Emelita ay 85 years old na at nabuhay sa kahirapan. Natulog gabi-gabi kasama ang mga daga at mga basura. At sabi niya sa akin, malapit na raw siyang mamaalam. Ngunit mukhang dadaan lang daw siya dito sa mundo na tila parang isang daga. Isang realidad po yan. Para sa akin, mahal tayo ng Panginoon. Pero kung gumagana ang gobyerno, dapat walang Nanay Emelita na dadaan dito sa ating lungsod. Dahil dapat nakikita ng gobyerno ang problema ang kinakaharap ng mga lolo at lola at lahat ng mga Manileño. Ang akin lang naman, kung gumagana ang inyong gobyerno, dapat pag kayo'y nagpatingin sa Earnshaw Health Center, dapat siksik, liglig ang gamot, vitamina maintenance, at dapat kahit kailan, hindi kayo sinusungitan ng kahit na sino man. Pero huwag natin sisihin ang mga barangay health workers dahil pati sila, hindi rin sila naaalagaan ng tama. Ngunit sa amin niyo, may makakasiguro kayong lahat na pag kayo'y nagpatingin sa health center nyo at ang mga hospital dito, magiging siksik, liglig ang gamot, vitamina maintenance, at pag kayo'y nagpatingin, lahat ng tatanggap sa inyo, merong matamis na ngiti sa kanilang mga mukha. Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya balang araw sa amin ni Yorme, makakasiguro ang aming mga lolo't lola na may kapansanan, mga magulang na may anak na may kapansanan, na makikita na ng gobyerno ang inyong problema at magiging sensitibo na ang gobyerno sa inyong pangangailangan. Ako rin ay tumatayo para sa mga magulang na narito ngayon. Taas po kami ng mga magulang. Ang mga solo parents. Mahirap maging solo parent. Dos! Dahil ang solo parent, mahirap na mag-alaga ng anak mag-isa. Wala ka kang kahiyakap sa gabi. Pero alam ko, solve na solve kayo ngayong gabi dahil nandito si Yorme. Maganda ang panaginip ninyo mamaya. Alam nyo, akala nila, bata pa ako. Pero, 43 years old na po ako. At may tatlo na po akong malalaking mga anak at halos 20 taon na po akong may asawa. Alam, gusto nila magpamerienda ako mamaya. Para sa mga tatay at lolo na akala dalaga pa ako. Sorry, dalang-dala na po ako. Alam mo, bilang isang magulang, alam ko na marami sa inyo, habang pinanonood niyo ang inyong mga anak na natutulog ng mahimbing sa gabi, nagdadasal kayo na kahit pa paano, meron sanang isang gobyerno na sa likuran nyo habang pinapalaki nyo ang inyong mga anak. Huwag po kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, makakasiguro po kayo na kasama nyo ang gobyerno dito sa Maynila sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Tumatayo rin ako para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community. Marami po sa kanila na nabuhay ng may diskriminasyon. Sa amin ni Yorme, makakaasa kayo na dito sa Maynila, siksik, liglig ang gamot, vitamin... Ano ba ito sabi ko? Inulit. Okay, tatapatin ko kayo, wala na po akong tulog at hilong. Pero
community, pantay-pantay na oportunidad ang makukuha ninyo at patas ang panlaban nyo dito sa Maynila balang araw. Dahil mahalaga ang bawat buhay ng mga Manileño. Yan ang nangyayari pag hindi na natutulog at hindi nakakakain. Pero alam nyo, ang lakas-lakas ng sigaw nyo nung kami ay nag-motorcade ni Yorme dito sa inyong distrito. Ano nga po ang sinisigaw ninyo? Bumalik ka na! Dito sa kabila! Dito sa kabila! May bago ng sigaw ngayon, alam nyo ba? Bumalik na siya! Pero alam ko bakit yung sinisigaw na bumalik na si Yorme. Para sa aming mga lolo at lola, alam ko miss nyo na ang gatas na ensure. At ang mga malalaking cake na nakukuha nyo tuwing kaarawan ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil lahat na yan ibabalik po namin ni Yorme sa inyo balang araw. At para naman sa lahat ng mga Manileño na sumisigaw at nagdadasal na bumalik na si Yorme, alam ko, sinisigaw niyo dahil gusto niyong bumalik ang isang gobyerno dito sa Maynila na mabilis kumilos at alam niyong pakikinggan ang boses ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil konting tulog na lang at babalik na si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo po si Chi at Yensi. Ang trabaho ko ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay pipili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at ipaglalaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya ko ipagmalaki sa aking sarili, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman para tayuan ang boses ng mga Manileño na nagnanais na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Ako man ang bunso. Alam ko bata pa lang ako, sinabihan na ako ng aking ama na ako ang magpapatuloy ng mga nasimulan niya dito sa Maynila. Dahil sa lahat po ng aking mga kapatid, ako lang po ang nakapagtapos ng Political Science major in Governance. At tinuruan ako ng aking ama kung paano maging isang magaling at mabisang Vice Alcalde na may integridad na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa po kayong lahat na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Dahil naniniwala ko na ang suporta ko kay Yorme, suporta ko po sa inyong lahat dahil gusto nyo ng isang gobyerno na gumagana dito sa Maynila. Ang ambag ko po sa aming samahan ay livelihood programs. So, suportahan ko po ang minimum basic needs na gustong gawin ni Yorme balang araw. Ngunit bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, meron po tayong resibo na for 40 years isinusulong po natin ang livelihood training program para sa mga Manileño na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya makakaasa po kayo na anuman ang mangyari sa akin, manalo man ako, pagkatapos natin manalo, makikita nyo naglalakad-lakad pa rin ako dito para siguraduhin na maayos ang livelihood program rollouts na gusto kong maranasan ninyo. Kanina, ako po ay tinawag na liwanag ng Maynila. Ngunit sa totoo lang, ang gusto kong mangyari, ibalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Na tayo ay malapit nang magkaroon ng isang gobyerno na gumagana dito sa Maynila. Isang gobyerno na mabilis kumilos